Ngunit, maaaring may nabubo na katalungan sa ating isip kung bakit nga ba kinailangan magpahinga si Awa. Bakit sa mga kapanahonan ito nangyari ang sinasabi na at nasusulat sa banal na kasulatan na pagdating ng araw, pagdating ng kagdang panahon, ang katawan ng ito ay ukupli sa bawat harapan. Bilang alagad ng Panginoon, ako po'y nagagalak na magbigay aral patungkol sa ating mahal na Panginoon bago na mahinga. Alam natin ang bawat isa sa atin ay mayroong iniwan na mga salita o ang tinatawag na testamento ng Espiritu Santo. Mga kapatid, gaya ko naghihintay ng kaligtasan. Panahon na po upang ating alamin ang ating sarili kung tayo nga ba ay tunay na nagsisilbi sa Kanya, kung tayo nga ba ay tunay na masasabing anak niya. Naririto po ang 2 Hulyo, the Third Testament of the Holy Spirit. Ito po ang pangalawang libro mula nang nagpahinga ang ating mahal na Ama. Bago po siya nagpahinga, gaya ng sabi ko, mayroon po siyang iniwang na aral at dapat natin sundin at gawin tayo na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Meron po akong inihanda ang mga aral at salita ng Diyos sa umagang ito upang magsilbi sana na magpatibay sa inyong pagsisilbi, sa inyong pananalig sa ating Ama. Ang isang sinulat sa testamento ng ating butihing Diyos, ang pinakamagatang, ang may tunay na pag-ibig sa Diyos. Alam natin lahat na ang pag-ibig ay isa sa mga pinakamahalagang katangian bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Ang pag-ibig ay siyang nagpapatunay sa inyo na nasa inyo ang banal na pamumuhay at siya rin magpapatunay na ang Diyos ay nasa sa inyo. Sapagkat may nasusulat na ang Diyos ay pag-ibig. Basahin po natin sa unang aklat ni Apostol Juan, Kabanata 4, talata 7. Ganito po ang nasasabi. Mga minamahal, mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay ang Diyos, at ang bawat umiibig ay isinapanganak ng Diyos at nakikilala sa Diyos. Sa 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dahil pala sa pagmamahal ng Panginoon sa mundong ito, ginawa niya lahat, pinakita niya, nilalang niya, lahat ng ating mga nakikita, lahat ng nasa sa atin, sapagkat gusto niyang ipag-iwala na ang pag-ibig ay ang Diyos at ang Diyos ay siyang pag-ibig. Kaya sabi sa banal na aklat, kung ang pag-ibig ay wala sa inyong mga puso, ang Diyos ay wala sa inyong puso.
Oo nga naman. Kung iisipin natin, sino at kanino nang galing ang buhay. Kung iisipin natin, paano tayo mabubuhay sa mundong ito kung wala ang Diyos na nagbigay sa atin ng Diyos. Ngayon, mga magulang at mga kapatid, paano natin masasabi na nasa atin ang tunay na pag-ibig sa Kanya? Ipagpatuloy po natin. Kung ganun nga, ano-ano ang mga palatandaan na ang pag-ibig o ang tunay na pag-ibig ay nasa ating mga puso. Sabi nga sa testamento ng Espiritu Santo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung mayroong tunay na pag-ibig sa inyong mga puso, nasa inyo ako at kayo ay nasa akin. At kailanman ay hindi na kayo mahihiwalay sa ating pag-ibig at sa una pa lang po na sinabi ng ating mahal na Panginoon, masasabi na natin kung tayo ay tunay na nagmamahal sa Kanya. Kung tayo o nasa atin ba ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Bakit sinabi ng ating mahal na Ama? Ang mga bagay o mga salitang ito, bago siya naman alam po natin na mula noon, ito na ang sinasabi ng ating Diyos na magmahalan kayo, magkaisa ang inyong gagawin sa loob ng aking pananampalataya pagkat kayo at ako ay naghihintay ng kaligtasan. Ipagpatuloy ko natin. Narito ang mga palatandaan upang masabi na kayo ay may tunay na pag-ibig sa akin. Umpisahan ko lang. Unang palatandaan ay ito. Huwag ang inyong puso na magsimba sa araw ng pamamagitan. Ayon sa nagsulat, sinulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 1, sabi. Kaya, mga kapatid, itinamahangin ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap at inyong mga katawan na isang haking buhay. Sa Ilocano, dahil pinabiyang sa katsat, idadon, akakadadon at inisya sa harap ng Diyos. Bukal sa ating puso na pumunta dito upang ihangin ang ating mga gustong ihangin sa Kanya. Na walang pagkadalawang isip, walang pagkakanulan kaya ng sabi ng ating o sa ating pag-aaral ibigay ang katawang ito dahil daw sa pamamagitan ng pagkaroon dito pala ang lugar na ito, sa lugar na ito, dito natin magkakausap ang Diyos ng harap-harap. Ano ba ang palatandaan? Sabi niya, ay unahin ang paghahandog ng iyong katawan sa akin sa umaga, sa hapon, sa gabi, at lalo na sa araw o sa tuwing sa hapon ang araw ng Diyos. Mayroon po bang mababasa sa madalang sulatan? Ayon po kay Ako Marcos, sa libro ni Ako Marcos, sa Banata 13, talata 35 hanggang 37. Ganito po ang sinasabi. Mga tuyat na kayo,
sapagkat di ninyo nalalaman ang paririto ng Panginoon sa buhay. Kung sa hapon, o sa hating gabi, o sa pagsilawan ng manok, o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mga ranay na nangatutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, mga kuya. Lagi po natin narinig sa mahal naman at ganoon din po sa supremo natin po ng pagparito ng ating Panginoon ay nangyayari sa isang bagay. Ang magnanakaw po ba ay hihigit ng basbas sa may bahay para sa magnanakaw? Hindi o walang nasabi. Walang nabigyan ng oras at alam darating ang magnanakaw. Ganon din po, at yun ang isang palatandaan na gusto ipaiwasin ng ating Ama na dapat bukal sa ating puso ang pagparito upang ihahin, upang kausapin natin siya ng harap-harap. Hindi lang po tuwing linggo, tapos sinabi niya sa umaga, sa hapon. Hindi na magbago sa ating ang mga salita nito. Ngunit, kailangan po natin ulitin. Gaya po ng isang halaman, kailangan naligan. Kung pwede alam, oras-oras. Ibigyan mo ng halaga ang iyong panahon upang sa kastang panahon ay magsisilay ng maraming at mapagarang buong ito. Ipagpatuloy natin, bakit sinabi ng ating Ama sa kanyang testamento na unahin natin ang humarap sa kanya. Dahil